Okay, magandang hapon po sa ating lahat. And this afternoon, we will continue to our general orientations of Voice for the Poor, Bible School Institute. So, ngayon, ang orientation na ito ay magbibigay liwanag din sa inyo as a students. So, once again, welcome mga Bible School students sa ating general orientation. So kanina, kayo ay mga binibigyan ng pagkakataon na tanong ano yung mga karanasan ninyo within 1 week, ano yung mga experience, and of course, question of ano yung makikita ninyo after 2 years. So also, there is a encouragement para nang sa gayon ay ang bawat isa ay magkaroon ng tinatawag na commitment. So, for the period of 1 week, ang dami nyo nang ginawa nyo dito, tama? May mga evening service, meron kayong morning devotions, and ang iba, nabigyan ng privilege na makasama sa labas. So yesterday, so Brother John Paul and Christopher, ano po sila? Apprentice sa internment service. So also I taught them about yung tinatawag na observational learning. Okay. And some of you also, sa hinaharap natin, kayo din, pwede kayong ma-expose din sa labas ng Bible School para matuto. So, a lot of learnings outside also sa Bible School. But, ang ano ninyo dito, ang pinaka malaki na magbabahagi ng learning ninyo, of course, yung mga classes natin from Monday to Friday. And secondly, yung mga initiative ninyo, pagbabasa ng Biblia, pagbubulay-bulay, and the rest is yung pananalig din at pagtitiwala sa pintong buhay na Panginoon. Okay? Once again, good afternoon, and of course, sa ating mga kasamang faculty and staff. Okay? And sa kay Pastor Emmanuel Liktawa, Pastor Gina, kay Ninang Sani, na naging katuwang din sa inyo para kayo ay ma-lead, mag-guide within a week. And of course, sa aking asawa, si Jeline, and sa mga anak ko, si Joy Joy and Kawi. So, welcome, Judy, Jan, Danny Boy, Christopher, Renan, and RG, Jubil, and John Paul. Okay? So, magsipagtayo tayo for i-prayer for this part 2 of general orientation. Lord, thank you for this wonderful afternoon. We bless you and we know you, Lord, that you are the one na nagpahimutang ni inyo, Ginoo. It is part of your divine plan. And thank you, Lord, for putting us sa ganito, Panginoon, situation and settings para magpakumbaba, magsubmit sa inyo, O Diyos, para kayo ay matataas at maluwalhati sa buhay po namin. And thank you, Lord, for this privilege. Itong general orientation, O God, is a testament, God, na buhay ka talaga. From nothing to something. You show, Lord, how merciful you are, how graceful you are. Ikaw ang Diyos na naghahatag gayon, Ginoo, o katumanan sa mga plano, sa mga pangandoy. And thank you, Lord, for putting a vision sa kinabuhi ni Reverend Hernan Luis Montis, and even me, Father God, to start Bible school
together with the pastors of World Harvest Community Christian Church. Pinagi sa imong grasya, Lord, nahimo kini nga successful. O kini nga adlaw, Lord God, ginadayeg ka namo, ginapasalamatan ka namo, tungod kay kini Ginoo nagpakita nga maayo ka, matuod ka nga Dios, ug nakita ang imong milagro. I considered, Lord, this is your miracle. I consider, O Lord, that this is your grace. Gidala mo kini nga mga kalag, Ginoo, gitawag mo sila kini mga Bible school students for a greater purpose. Para ang imong ebanghelyo, Lord, ma-spread, ma-preach, O God. Ikaw mag-equip ngayon nga mga Bible school students, O Lord, aron makita, Ginoo, ang imong panagway niining mga Bible school students. Pinaagi, O Dios, sa imong grasya, nagigamit mo kini nga Bible school, kini nga mga Bible school students, O God, ma-equip kini. And to this, Lord, we offer a prayer to our founder, Reverend Hernal Luis Montiz. We pray for him, Father, that together with his Bible school students and pastors, O God, na ikaw, Ginoo, mag-bless sa ilang mga kinabuhi, sa iyang kinabuhi, and the rest, O Lord, nga mitabang, Ginoo, para mahimo, Lord, nga kini nga gingbuhaton, Ginoo, magmalampuson. Ang ilang mga pangandoy sa among founder, among leader, Lord, ikaw mag-bless, Ginoo, bisan pa man kini nga Bible School, kini Voice for the Poor Bible School Institute, ikaw, Ginoo, mag-bless niini ano man ang mga pangangailanganin ng Bible School na ito, Panginoon, among ipaubaya sa inyo, Panginoon, ipagkatiwala namin sa inyo, at manalig kami sa inyo pong kapangyarihan at grasya. Lord, sa aming pagpapatuloy, itugot, Ginoo, nga kini nga mga estudyante masabtan nila, kini nga orientation. Ay bawaan nila, Lord God, unsa ang ilang mga pagkabuhaton, ang silang mga responsibilidad, unsa gyud, Ginoong Dios, nga nang naabot sila dinhi, unsa ang heart sa Bible School, unsa ang mga vision and mission, unsa ang mga itudlo sa ilaha, Ginoo, pinagi nining orientation, O God, masabtan nila pinagi sa imong tabang usab. Salamat, Ginoo, ikaw, Ginoo, magatabon ka namo sa imong hamiling nga dugo, imong balang Espiritu Santo magauban, o kamong paglaom ang isang digya kanimo pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Once again, good afternoon, and karon, maklaro ba naton? Pwede siguro to i-close dyan siguro, please lang, para mas clear, maybe, something that. Sige. So, maklaro na. Okay. So, Pastor Emmanuel, can you help me? We have handbook. Students Handbook. Voice for the Poor Bible School Institute Students Handbook 2024 to 2025. Okay? Okay, ano na Pastor Emmanuel? I-distribute. Okay? I-distribute na lang sa kanila. Sa isa. Okay, so you have a handbook also. You can see visibly sa screen natin. Okay? Sa'yo na yun, Pastor. So, the first part of our student's handbook, introduction. So, welcome to Voice for the Poor Bible Schools Institute. Ayan. So, this handbook serves you as a guide or a guiding light for all those seeking to deepen their understanding of the Word of God and its profound impact on our lives. So, kini nga handbook, isa ni sa guide sa inyo mga estudyante para mas mapalamuan pa ang inyong understanding tungkol sa salita ng Panginoon at magkaroon ng tinatawag na magandang impact
sa inyong buhay. So as we embark on this journey of spiritual growth and enlightenment, let us draw inspiration from the timeless wisdom encapsulated in the Bible in Psalms 119, 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Okay. So sa salita ng Panginoon, dito sa Salmo 119 verse 105, sabi niya, ang salita ng Panginoon ay isang lampara na nagbibigay liwanag sa atin upang tayo ay magkaroon ng pagkakita sa mga bawat dinadaanan natin. The Bible as the cornerstones of our faith. So this Bible school, our cornerstones of our faith, ang pinagmumulan is ang Biblia. Provides us with invaluable insights, teachings, and guidance. So ang Biblia, mga Bible school students, ito ang ating cornerstone ng ating pananampalataya at dito, ito yung magbibigay sa atin ng mga invaluable insights, teachings, and guidance. It is a living testament to enduring love and grace of our Creator, and through its pages, we discover the transformative power of faith and devotion. So, itong itong Biblia natin, dito natin makikita yung buhay na patutuo ng pag-ibig at grasya ng ating pong tagapaglikha. At kung babasahin natin ito, bawat pages, makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagiging tapat po natin sa Panginoon. Okay, as we delve into, sabi nito, as we delve into the contents of this handbook, we encourage you to approach it with an open heart and thirst for knowledge. So, ngayon, ito yung tatalakayin natin and i-pray natin kay Lord na bibigyan na tayo ng guidance para maunawaan natin what is this handbook. Okay? Ano yung mga nakapaloob po dito. Kagaya nga sabi ng Psalm, sa Psalmist, sabi niya dito sa chapter 119 verse 11, okay? Ano ang sabi niya? I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So pag nasalita ng Diyos sa ating mga puso, at itago natin, malaki ang posibilidad na hindi tayo basta-basta magkakasala. Naunawaan nyo, mga Bible students? Okay, this is an overview of Voice for the Poor Bible School Institute history. Okay, the Voice for the Poor Bible School Institute is a testament to the unwavering vision and commitment of Reverend Hernan Luis Muntis. So itong Bible School na ito, isa ito sa mga testamento o isang patutuo ng hindi magawaran na pananaw at commitment ng isang taong ginamit ng Panginoong Diyos, and that is Reverend Hernan Luis Muntis. So, nung last visit niya dito sa Pilipinas, particular dito sa Tacurong, that was September 7 to September 14, 2023. So, was inspired to establish a Bible school dedicated to nurturing and equipping individuals called by God to serve as pastors, teachers, and leaders. So, our founder, our leader, ito si Reverend Hernan Luis Muntis, isa sa mga talagang nagbibigay lakas kung bakit nais niya na sa grasya ng Panginoon makapagpatayo ng Bible School dito sa Tacurong City upang sa gayon matulungan na magiging ganap ang mga tinawag ng Diyos. Okay? Yung mga tinawag ng Diyos ay magiging equipped. Kayo ngayon. Kayo yung mga tinawag ng Panginoon. Amen? So, through this man, by the grace of God, he was used. Ginamit siya, nang sa gayon, kayo ay magiging ganap, magiging equipped, magiging able after 2 years bilang pastors, bilang teachers, bilang leaders. So, merong sa inyo magiging maghawak ng iglesia, mag-pioneering, meron din sa inyo na magiging Sunday school teachers, meron din sa inyo magiging leaders.
sa church or sa organization. At ito yung vision. Ito yung nakikita ni Reverend Hernal Luis Montes sa atin dito. Nakikita niya na may tinatawag ang Diyos. And today, yung nakikita niya, wala pa kayo niya nakita personal, pero nakita na kayo niya sa kanyang puso at sa kanyang pananampalataya. At ito ang kaganapan. Nandito si Jody. Isa sa mga tinawag ng Panginoon. Si Janjan, si Danny Boy, si Christopher, si Rinan, si RG, si Jubil, si John Paul. Para ano? Para ma-equip, para maturuan, para magiging ganap. At of course, bilang isang pastor, yung kanyang mga ginagawa ay na-acknowledge ng Panginoon. Connected kay God. Did you remember? Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ay maliligtas. May mga nagsasabi sa mga huling mga panahon, o di ba Panginoon, nagpalayas ako ng demonyo. O di ba Panginoon, nag-preach ako. O di ba Panginoon, nagpagaling ako. Ano Panginoon? Nagpagaling ako sa pangalan mo. Friends, ang sabi ng Panginoon, uy, hindi ko na kilala. Paano sa akin? Ayong gumagawa ng mga samaan. You know that? They are pastors. They are teachers. They are leaders. Pero, hindi sila na-equip sa katotohanan ng Biblia. Tama? Hindi sila na-equip sa tinatawag na totoong foundation. That's why ang paglilingkod nila hindi na-acknowledge ng Panginoon. Kaya nga, there is a people, there is a man, na ang puso niya, itong mga tinawag ng Panginoon ay matuturuan, matutulungan, magiging ganap. And ang vision na yun, sa grasya ng Panginoon, then the Lord used teachers. Dito, Pastor Miko, Pastor Emmanuel, Pastor Regina, Pastor Orlando, and also si Teacher Jillian will gonna help you, tutulungan kayo also sa reading clinic. Tutulungan kayo at least 3 weeks. Tuturuan kayo na magiging fluent ang pagbasa ninyo. Okay? So, isa siya sa mga ginamit ng Panginoon to fulfill sa vision na ito. Hindi pa ng Panginoon. Ayan. Okay. So, God is good. Okay, Reverend, okay? Ang taong ito, mayroon talaga siya tinatawag na with a deep sense of purpose and heart filled with compassion, Reverend Hernal Luis Montes embraced the divine calling to initiate this transformative endeavor and with the grace of God guiding his path. Itong si Reverend Hernal Luis Montes, he is also a missionary. Ang daming country na pinupuntahan niya. And sa isang buwan siguro, something that, mga 2 o 3 country na pinupuntahan niya. And sa bawat mga country, nakikita niya sa tulong ng Panginoong Diyos. Yung mga gawain na nararapat ding bigyang pansin. At natigit dito sa Takurong, isa ito sa mga nakikita niya. So through the divine call of God sa kanya, ginamit siya para ang mga vision na ito ay may sasakatuparan. Before, I tried to start a Bible school, but hindi nag-work out. And by the grace of God, sa pagkakataong ito, nandoon na yung provision ni Lord. See? So, ang ating Panginoon ay buhay. Amen? So, if we have vision, if that vision is clear, kung ayan, yung vision mo ay klaro, then the Lord God will help you. Okay? So, the establishment of Voice for the Poor Bible School Institute for its roots in the biblical mandate to equip and empower individuals for the work of ministry. Okay, the establishment of the Voice for the Poor Bible School. Alam niyo ba na, sabi ito, find its roots in the biblical mandate. Ano yung mga biblical mandate? Yun, yung makapag-equip sa atin individually, especially sa inyo. Para, bilang isang individuals, na tinawag ng Panginoon, magiging pastor, magiging teachers, magiging leaders, so patient and efficient kamo na mga alagad sa Ginoo. Okay? So, in Ephesians chapter 4, 11 to 12,
the Apostle Paul affirms this calling standing, so Christ himself gave the apostles, prophets, evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Okay. Biblically, in Ephesians chapter 4, 2 to 13, makita po natin na may mga tinatawag ang Panginoon. Ano yon? Tinatawag bilang maging apostol. At sino ito? The 12 apostles and Apostle Paul. Okay. There is a prophets. Okay. Sa Old Testament and the last prophets sa New Testament. Then, what else? May mga evangelists. Ano yung mga evangelists? Yung sila yung mga pumupunta-punta sa mga iba't ibang lugar para mag-preach. Para isabi yung gospel. Merong mga mga pastors. Yung mga pastors sa mga church yon, nag-aalaga ng mga members. At kayo yun. Amen. So, after 2 years, magiging pastors kayo. So, itong Bible School na ito, itong Voice for the Poor Bible School Institute, ang mga ituturo sa inyo is, what? Biblical mandate. Para ano? Para ma-equip kayo spiritually. For what? Para magiging effective kayo, efficient kayo ng mga pastors. Okay. Sabi niya dito, this foundational principles underscores the significance of preparing individuals to fulfill their divine calling and serve as instrument of God's love and grace in the world. Okay, ito mga principle na ito yung maghahanda sa bawat isa sa inyo sa pagkatawag, yung banal na pagkatawag ng Diyos sa inyo para kayo ay maglingkod sa Kanya. Okay, furthermore, the establishment of the Bible School aligns with the scriptural exhortations found in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sa Bible School, meron tayong alignment from scriptures. In 2 Timothy chapter 2 verse 15, anong sabi niya? Which urge believers to do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So, bilang mga mananampalataya, bilang mga tinatawag ng ating pong buhay na Panginoon, we should what? Do your best. Gawin natin ang ating best para ipipresenta natin ang ating sarili na ito ay katanggap-tanggap sa ating pong buhay na Panginoon bilang mga alagad niya na walang dapat ikakahiya. Amen! Amen! So, mangyari lang yan kung equip tayo sa teachings, sa tinatawag na doctrines. Okay? So, you have subjects. Subjects will give you more enlightenment. And that is foundational also. So, yan yung mga pundisyon ninyo. Pag-aaralan ninyo yan. And yan yung magbubuo sa inyo na magiging pastor kayo. Okay? So, this underscores the importance of diligent study and understanding of the Word of God, which forms the cornerstones of the Institute's mission. Ito mga mission ng Bible School, kailangan meron kayong tinatawag na what? Cooperation. Mag-cooperate kayo. So, meron kayong tinatawag na diligent study and understanding. So, paano yun? Magsikap kayo. Tama, Danny Boy? Magsikap kayo. RJ, magsikap na magbasa. Magsikap na matuto. Magsikap na mauunawaan. Okay? So, yan ang responsibilidad ninyo na mga estudyante. You need to cooperate. Pag sinabi ng teacher, okay, study this chapter of the book of Matthew, basahin nyo. Yung mga assignments, mga ipapagawa sa inyo, gagawin ninyo. Kasi pag ginagawa ninyo yon, doon kayo din magkaroon ng pagkatuto. Understood? Okay. With a resolute commitment to the divine calling, the Voice for the Poor Bible School Institute is set to commence its inaugural session. Okay. That is John 3. So, sinong dumating dito? Anong days kayo dumating dito? Anong date dumating? Yung ano ba yung Sabado? May dumating pa Sabado dito? Wala, no? Linggo. Okay. June 1. Okay. So, supposed to be our inaugural kasi supposed to be
Reverend Hernandez Mintis, nandito sana siya ngayon. But because of, mag-o-officiate siya ng wedding, so na ano yung ating ang pagpunta niya. But even, we decided to continue to start it. And by this August, maybe some August 28 or 30 or 31 or 1, we have something that i-program or service na ganda natin dito sa Bible School. And I'm looking forward for that also na matapos na natin ang isang building. And that is also the, what we call, the grand inaugural or opening of the Bible School. Okay? So, in the year of the Lord, okay, this significant milestone marks the beginning of transformative journey for 12 students. Supposed to be, we are expecting, that is a prospected na numbers of students, but your 8, no problem. Amen. And yet alam, baka may magdating pa, di ba? Kasi ang Panginoon is very siya kumikilo siya more than we think. Tama? So, this significant milestone marks the beginning of the transformative journey of 12 students who have been called by God to be what? Torchbearers of faith. Kayo ang para mga lampara, mga sulo sa ginatawag nga pagtuo, sa gugma o sa kaalam diha sa mga tao. Danny boy, wag matulog. Don't close your eyes. Stay focused. Amen. Tingin kayo sa akin. Hanggang ano tayo dito? Mayroon magluto sa inyo ng pagkain mamaya. Pastor Gina at Pastor Emmanuel. Alas 10 matagal tayo dito. O mamaya, magtimpla, magpainit na sila ng kape dyan mamaya para pakapihin tayo. I-serve lang sa inyo ang kape. Si Ninong Saning, mag-ano yan siya mamaya, magpainit yan siya ng tubig para makape kayo. O, wala pa ka ng Diyos. Kasi mayroong mga tumulong sa atin dito. Okay? So, as the ups, where you go, mag-inom. Mamaya na for break. Mag-break tayo mamaya. Ng mga 5 minutes. Okay? Okay, as the Institute takes its formative steps, it stands as a testament to the enduring vision of Reverend Hernan Luis Muntis, who inspired by the divine mandate to be, what? A voice for the poor. Okay, bakit voice for the poor ang kanyang talagang mantra or slogan or names? Si Reverend Hernan Luis Muntis, kasi gusto niya na magiging voice siya sa mga mahihirap. Not literally na mahihirap, but yung tinatawag na spiritual poor, na sa pamamagitan niya, mai-equip, magiging sapat. For example, sa inyo, pumunta kayo dito, hindi, punong-puno na ng kalaman. Di ba wala pa? Kulang pa kayo ng kalaman. And through this Bible School, mapupuno kayo. Mapupunan yung kakulangan ninyo. That is, yan yung ano ng atin pong founder. That is, he is standing as a testament to the enduring vision of Reverend Hernan Muntis, who inspired by divine mandate to be a voice for the poor and marginalized, has dedicated himself to a noble cause of equipping and nurturing future leaders and servants of God. Nurturing servant leaders. Servants of God. Okay? So sa pamamagitan ng man na ito, ng tao na ito, then there is a opportunity and privilege na kayo, na mga tinawag ng Panginoon, manurture kayo. Kayo ay mga future leaders. After 2 years, magiging leader kayo ng church, magiging pastor kayo ng church, ng organization, anything. Okay? So, may the Voice for the Poor Bible School Institute serves as a beacon of hope and enlightenment, embodying the timeless principles of faith, compassion, and service encapsulated in the sacred scriptures. So nawa, sa grasya ng Panginoon, ang Bible School na ito ay makapaglilingkod sa inyo at maging pagmumulan po ng pag-asa, pagmumulan ng enlightenment, at makapagtalaga po sa inyo
o makapag-build po sa inyo ng tinatawag na pananampalataya, pagmamahal, at paglilingkod na ayon sa banal na kasulatan. Okay? So, may nauuhaw na. Si Christopher nauuhaw na. Okay? So, I'll give you a 3-minute break. Pastor Emmanuel, kindly post muna sa natin dyan. Okay? So,